Magandang umaga sa lahat ng ating taga-subaybay sa channel na to, The Pilgrimage of Grace, na kung saan ay nagtatalakay tayo sa mga issue about religion and politics. So sa umagang ito, bago ang lahat, bago tayo magsimula, mag-subscribe kayo sa channel na to, share nyo ang link, and then may bell dyan, i-click nyo lang para ma-update kayo sa lahat ng mga video, na mga bagong video na ating i-upload. So ngayong umagang ito ay iparinig ko sa inyo ang isang, alam nyo dun sa page ng Rappler, may isang bata roon na parang teenager yata nagsasalita about sa mga Marcoses at ang pag-spread niya ng misinformation. Iwan ko lang kung bakit pinapayagan ng Rappler yan. May mga comment doon na almost siguro 98% hindi pabor sa kanya. So ito yung video na ating ipakikita. Ito yan. Kahit na hindi pa nakukulong ang mga Marcos, nagnakaw pa rin sila. Ito ang Marcos Invento Bistado, kung saan tinitibag natin mga kwentong gawa-gawa lamang tungkol sa Marcos family. Ngayong episode, pag-uusapan natin kung bakit kahit bilyon-bilyong piso ang ninakaw ng Marcos family, hindi pa rin sila nakukulong. Simula tayo sa basics. Ang mga Marcos ay nagnakaw. Hindi lang ang mga kritiko ni Marcos ang nagsabi nito, kundi ang pinakamataas na korte sa buong Pilipinas, ang Supreme Court. Sabi ng Korte Suprema noong 2003, ang Marcos family ay may nakaw na yaman na $658 million na nilagay nila sa mga Swiss foundations. Kung i-convert natin yan ngayon, nagkakahalaga yan ng 33 billion pesos. Billion. Bakit hindi nakulong ang mga Marcos? Kapit kayo. Ang napagdedesisyonan pa lang ay ang kasong sibil, hindi pa ang kriminal. Alam niyo kung bakit? Kasi noong nagnakaw ang mga Marcos, wala pa rin kasong pandarambong. Wala pa rin plunder cases kasi wala pa rin plunder law. Isipin nyo yun, wala pang batas. Hindi pa naiisip ng ating mga politiko noon na pwedeng magnakaw ng ganoong kalaking pera. Pero nangyari. Dahil dito, walang pagkakakulong sa Marcos family. Pinasauli lang yung nakaw nila. Noong 2018 naman, si Imelda Marcos ay pinaaresto ng Sandigan Bayan. Sabi ng Sandigan Bayan, si Imelda Marcos ay guilty ng 7 counts of graft, pangangawarta. Sabi ng Sandigan Bayan, si Imelda Marcos ay illegal na nagpatayo ng mga private organizations sa Switzerland. Gamit itong mga illegal na private organizations, nakagawa ang Marcos family ng mga bank accounts na kumita sa pamamagitan ng interes at saka ng investments. Sa pamamagitan nitong mga Swiss foundations, kumita ang Marcos family na aabot sa $200 million. Sabi ng Sandigan Bayan, lahat ng mga anak ni Ferdinand at saka ni Imelda ay nakinabang sa illegal na gawain ito. Si Amy, si Irene, at si Ferdinand Jr., si Bongbong. Bakit hindi nakulong si Imelda? Dahil matanda na raw siya. Ito'y kahit na libo-libong matatanda ang nakakulong sa ating mga piitan. Patong pa rito, merong 126 billion pesos na nakaw na yaman na nililitis pa. At sa Amerika naman, merong $353 million na multa na naghihintay para sa Marcos family. Sa mga kasong ito, umiiwas at lumulusot pa rin ang pamilya Marcos. Pwede nating sabihin na ang ating mga sistema ay bulok para magpakulong ng mga magnanakaw. Pero ang magnanakaw, kahit na malaya, ay magnanakaw pa rin. So nakita nyo ngayon kung anong sinasabi ng teenager na to about sa Marcoses. At kung kayo'y, hindi naman tayo mga lawyer, pero by an art of common sense, mahahalata mong sinasabi ng teenager na to, panliligaw lang eh. Patunayan, kung basahin nyo dun sa kanilang page sa Rappler, mga comments sa kanya hindi pabor. Kasi parang overall, ang kanyang sinasabi, naghahasik sa ng hatred. Kumbaga, imbis na maintindihan ng tao ang katotohanan, naintindihan ng tao ng sinasabi niya, panlalait, paninira, laban sa mga Marcos. Kasi nga, double time ang mga ito, malapit ng May 9, so nagdo-double time sila, believing and wishing na mayroon silang maingganyo na mga nakikinig na maniwala sa Rappler na to. So, yung teenager na to, naging kasangkapan ng Rappler para magsalita dyan mismo sa kanilang page. At ang na-open niyang topic ay patungkol doon sa ill-gotten wealth. Kasi si Marcos, nung umalis dito sa Pilipinas, pinalayas siya according sa kritiko. Lumayas daw siya papunta doon sa Hawaii. At according naman sa mga pro, umalis siya dahil ayaw na magdanak ng dugo.
So dahil dito, nang maalis si Marcos, dinimanda ng gobyerno ni Cory at ng Amerika. Imagine na, government ni Cory Aquino at ng Amerika nag-combined forces para idemanda ang Marcos sa New York. So dinala nila ang kaso sa New York sa aligasyong pagnanakaw. At noong March 20, 1990, si Imelda Marcos nagkaroon ng hatol sa Federal Grand Jury noong 1990 sa New York. At ang ayon sa New York, noong July 2, 1990, si Imelda Marcos was acquitted on all accounts. Ibig sabihin, lahat ng demanda sa kanya patungkol sa graft and corruption, pagnanakaw sa New York, nano siya acquitted on all accounts sa lahat ng pinataw na kaso sa kanya. So mismo, ang court doon sa labas ay napawalang sala si Imelda Marcos dahil dyan nabigo ang kalaban ni Marcos sa international na pagkakaso. Pumalik sila sa Pilipinas at ipinakalat nila na ang salitang ill-gotten wealth. So kapag nakikinig ka within the maximum of 30 years na pagbabalita, pag malapit ng eleksyon, lagi mo marinig sa media na ipinababalik na ng Marcos ang ill-gotten wealth o nakaw na yaman di umano. So binibrainwash nila ang nanunood, lalo ng kabataan hanggang sa lumaki, na ang ill-gotten wealth, nakaw na yaman. Ang kasi yun ang balita ng media eh. Nakaw na yaman, pero may kadugtong yan, di umano. Kaya na ginagawa ng media yan na ang ill-gotten wealth, nakaw na yaman, di umano, nilalagyan nila ng di umano para in case na idemanda sila ng side ng mga Marcos ng ill-gotten nakaw na yaman, meron silang idadahilan. Sabihin na, wala naman kaming sinabi na ang ill-gotten nakaw na yaman. Ang sabi namin, di umano, aligasyon lang naman yan eh. O, di ba? Medyo ang nangyari, ang media sa Pilipinas, ligtas sa kaso na yan. Kasi di umano eh. Pero ang problema nandito sa mga nanunood, kung bata ka, mapapasok sa isip mo ng ill-gotten nakaw na yaman hanggang ngayon. Yun ang iniisip ng mga lumaki sa telebisyon sa paninira laban sa Marcoses. Kahit ng katotohanan, 1990 pa lang, nung March 20, ng 6 na buwan na hearing, paglipas ng 6 na buwan, July 2, 1990, si Imelda Marcos acquitted on all account. Wow! So, ang laban nila, wala silang laban sa korte. Pumunta sila ngayon sa television network dito sa Pilipinas. Dito sila naghasik ng lagim at karasan. Kasi wala silang laban sa korte. So dahil doon, ang sinasabi ng ill-gotten wealth, nagkaroon ang Pilipino ng misunderstanding, na misunderstood nila at na realize na mali ang kanilang pagkaintindi ng ill-gotten. Kasi nga hindi tayo mga lawyer, at biktima lang tayo ng panahon sa pag-brainwash ng media sa atin. So pag every time na makarinig tayo ng ill-gotten, ang pumapasok sa isip natin, nakaw na yaman. Well, anyway, ang Supreme Court doon sa Switzerland, iwan ko kung Supreme Court ang may sabi nito, pero ayon sa Swiss Court, siguro Supreme Court ang may sabi kasi nabasa ko dati na Swiss Supreme Court eh. Ang sabi, the facts are sufficiently clear to allow the assumption of illegal provenance. So mismo ang korte, nagbigay ng kanilang side na ang ebidensya raw, sapat na mayroon talagang yaman ang Marcos. Ang problema lang ng mga kritiko, hindi nila ma-prove na ninakaw ito. Hindi nila ma-prove na nakaw. So ang korte nagbigay ng isang idea. Ang sabi ng korte, the facts are sufficiently clear to allow the assumption of illegal provenance. So pinapayagan na yun ng korte ang pag-iisip ng bawat isa natin na ang assumption, ang haka-haka na posible ang yaman ng mga Marcos galing sa illegal, labag sa batas ang pinanggalingan. Yun ang sinabi ng Swiss Court.
Walang sinabi ang Supreme Court na Swiss na ang yaman ng Marcos galing sa nakaw. Na ninakaw ng mga Marcos ang yaman na yan. Ang sabi ng korte, the facts are sufficiently clear to allow the assumption of illegal provenance. Attorney! So ngayon, dahil doon ang sinasabi ng media iba, dahil pagkaintindi nila, pag sinabi mo kasing illegal provenance, labag sa batas ang pinanggalingan ng kanilang yaman. So directly, wala ma-specify na ninakaw ito. Walang sinabi ang Supreme Court na Swiss, nakaw nga ito. Di ba? At wala rin sinabi ang Swiss Court na magnanakaw mga Marcos. Ang sabi nila, ina-allowed ka lang nila na mag-isip ka ng assumption, kumbaga, na galing sa labag sa batas ang pinagalingan ng kanilang yaman. Yun talagang maliwanag na hatol eh. Ikaso itong matarantado na media na to, ibalita ba naman nila na ang ill-gotten ay nakaw na yaman di umano. So binibrinwas nilang Pilipino ng ill-gotten nakaw na yaman. At yun daw at sabi rin ng batang ito, na sinabi daw ng Supreme Court noong 2003, ang Marcos family ay magnanakaw at ang nakaw nila ay $658 million. Inilagay daw doon sa Swiss Foundation. Kasi kita mo ang kanyang logic na kumbaga wala na sa batas ito, kahit na hindi nakulong ang mga Marcos, magnanakaw pa rin sila. Ano bang klaseng batas meron ng Rappler at pinagsalita itong batang to? Na kahit daw hindi daw nakulong, magnanakaw pa rin sila. Kasi ang may karapatan lang na magsabi, humusga ng ganyan, korte. Kasi ang pagnanakaw na aligasyon, legal matter yan. Sa korte, pinag-uusapan yan. Yung nangyari, not guilty na nga sa labas ng bansa. Panalo na sila on all accounts. Pero dahil ang laban, hindi sumusuko ang kalaban ng Marcos, tinutuloy nila ito sa Pilipinas. At siyempre ang mga justices natin dito sa korte sa Pilipinas, corrupted, mga bayaran. Yung iba may prinsipyo, mostly dahil panahon ni Pinoy at ni Cory, binabayaran yan. Natural nung mahaba yung panahon. So nangyari, ayon sa kanya, sobrang laki ng inaman, ng ninakaw ng Marcos. At sinabi niya dito, at ang kanyang pinagbatayan na sinabi doon, nabasa ko, nilista ko sa papel, sabi niya, hence the Swiss deposits should be considered ill-gotten wealth and forfeited in favor of the state in accordance with Section 6 of RA 1379. So meron siyang pakot-kot ng batang to na since na sinabi ng Supreme Court ng Swiss na tinatawag itong ill-gotten wealth, considered ill-gotten wealth. So nagbigay siya ngayon ng final conclusion ng ill-gotten, nakaw na yaman. Kasi bubo rin ito. Bubo na, walang wide understanding. Ang pagkaintindi niya kasi, biktima siya ng telebisyon na pag sinabi mong ill-gotten, nakaw na yaman, yan ang pagkaintindi ng bata na to. So, tanungin mong abogado, try mo, magtanong ka sa lawyer kung anong ibig sabihin ng ill-gotten. Kasi ang ibig sabihin nakuha mo ang yaman sa illegal na paraan. Walang sinabi na ninakaw mo yan. Di ba? Magtanong ka sa attorney, ano ba yung ill-gotten? Well, pag sumagot ang abogado mo, o sumagot ang isang abogado na yan ay nakaw na yaman, ibig sabihin nun, mahinang nilalang ang abogadong tinanong mo. Pag nagkaroon ka ng kaso, huwag mo siyang kuning abogado kasi nga, makukulong ka lang sa gawain na yan. Kasi ang ill-gotten, kaya nga tawag nga ill-gotten, nakuha mo ang yaman sa illegal na pamaraan. Not necessarily na ninakaw mo yan, hindi na specify. So, sabi nga ng isa pa, ng batang to, na kung minsan pag naano ka, kasi gano'n-gano'n siya, parang mainis ka dun sa, wala sa talagang actually dating na magsalita, parang maramdaman mo sa sarili mo mga comment pag binasa mo, galit ang mga tao sa kanya, kasi daldal na ng daldal,
Hindi pa logical ang dinadaldal niya. Kasi nagkaroon sa ng misleading sa salitang ill-gotten. Nakala niya sigurong ill-gotten, nakaw na yaman. So itong problema sa bata na to, kailangan talagang, kasi part sa kanilang paninira ito eh. And then sinabi din niya na si Imelda Marcos, guilty raw sa 7 counts of grabs, which is true naman, pero walang sinabi naman ng Sandigang Bayan na yan ay nakaw. Sinabi naman dyan, illegal na nagpatayo ng mga private organization. Illegal talaga. Ibig sabihin, labag sa batas. Kasi may batas, so labag sa batas ang pagpapatayo na ng ganun. So, saan ang nakaw dyan? So, nagpaliwanag pa siya ng mga $1 million. Doon sila magaling eh. So, paliwanag ng mga ganyan-ganyan. So, kasi, ang pagkaintindi mo kasi sa ill-gotten, kapag ang pagkaintindi mo sa ill-gotten ay nakaw na yaman. So, kung yan ang pagkaintindi mo sa ill-gotten wealth, nakaw na yaman, hindi mo makikita ang katotohanan kasi ang totoo, walang sinasabi ang Supreme Court na nagnakaw ang Marcos dito sa atin. Supreme Court ng Pilipinas, may sinabi bang nagnakaw ang Marcos? Kaya ang teenager na to, ano na to, daldal lang to eh. Ang sinabi ng Supreme Court, considered na ill-gotten wealth, so pinapasubasta. Yun ang sinabi. Walang sinabi ang Supreme Court na ill-gotten. Kaya mahirap pag itong klaseng daldal na to ang papatulan mo. Mahihirapan ka, di ba? So si Marcos, si Imelda, naginti sa sa 7 grabs na kaso, pero yung lahat yung kinalaman sa legality. Wala talaga na minisyon diyan na nagnakaw sila. Di ba? So sabi daw sabi pa ng bata na to, ang galing niya mag-conclude para bang siya yung nakaupo na Chief Justice sa Supreme Court. Sabi niya na kahit nakukulong, kahit nagnakaw ang mga Marcos, hindi pa rin sila nakukulong. Ano ba dun? Kahit hindi pa nakukulong ang mga Marcos, nagnakaw pa rin sila. Ang galing ng konklusyon mo, kumpadre. Pang TikTok yata ang konklusyon mo. Kahit hindi pa raw nakukulong, nagnakaw pa rin sila. Sino may sabi? Ikaw lang naman yan eh. Kasi ang korte, iba ang desisyon ng korte, iba ang iyong opinion. Kasi mali ang opinion mo sa salitang ill-gotten. Ang iyong pagkaintindi, nakaw na yaman. Biktima ka ng telebisyon sa Pilipinas dito, biktima ka. Mas bright sa iyo ang television network sa Pilipinas kasi sinabi ng television network, ang ill-gotten wealth, nakaw na yaman, di umano. Yun ang sabi nila eh. Pero ikaw, kapagkaintindi mo ng ill-gotten, nakaw na yaman, wala nang di umano. Di ba? Ngayon, ang ill-gotten kasi ganito lang eh. Pag nakarinig ka ng ill-gotten, hindi specific yan na tumutukoy sa pagnanakaw. Malawak na usapin yan. Bigyan kita ng halimbawa ng salitang ill-gotten wealth. Halimbawa, nag-decide ka maging drug lord ka. Nag-business ka ng shabu, droga. Then after 10 years, naging billionaire ka. Kasi droga yan. Naging billionaire ka, therefore naging untouchable. Nagtayo ka ng mga resort, bumili ng malawak na lupain, nagtayo ng maraming ari-arian, bumili ng mga, alam mo, babuyan, may mga farming ka, may isa kang planters. Di ba? Marami kang pera, halos 30% ng ari-arian sa lugar mo, ikaw ang nagmamay-ari kasi nga billionaire ka eh. Yumaman ka sa illegal na pagtitinda ng shabu. Ikaw ang drug lord. So yumaman ka, anong tawag sa yaman mo na yan? It was considered as ill-gotten wealth. Kasi nga, ang shabu, illegal yan eh. So yun ang business mo, nagkaroon ka ng yaman dahil sa pagtitinda ng shabu. Ang tawag dyan overall, ill-gotten wealth yan tawag dyan. So saan ang ninakaw dyan? Totoo. Oh my God! Totoo. Saan ang ninakaw dyan sa salitang ill-gotten? Saan na ang kahulugan na ninakaw?
Kasi shabu ang business mo, illegal. So saan ang nakaw dyan? Ikaw talagang mahirap. Mahinang nilalang ka. Kaya nga palang ang mga sinasabi mo dyan sa Rappler, sa page ng Rappler, maraming mga comment against sa sinasabi mo. Kasi nahalata nila na hindi na, ano ka lang, ipapit. Nagdadaldal ka lang dyan. Tinitignan nila ngayon, baka malaki ang bayad sa'yo, baka malaking sweldo mo. Naghahangad sila ngayon na baka. Baka na sa'yo na lahat ibinigay para lang ilubog mo ang kaluluwa mo sa putik. Siraan mo lang yung tao dahil sa isang salitang kabubuhan ng pagkaintindi mo ng ilgatin, nakaw na yaman. Sobra ka pa sa television network sa Pilipinas. Ang pagkaintindi ng television network sa Pilipinas, ang ill-gotten wealth, nakaw na yaman, di umano. May di umano pa sila eh. Pero ikaw wala na eh. Nakaw na yaman talaga. Ang lakas ng loob mo na bilyon-bilyon nakaw ng mga Marcos. Kaya ngayon, mag-ingat ka. Kasi si Bongbong Marcos, hindi ka papatulan yan. Pag naging presidente yan, kung papalarin, magkakaroon ka ng problema kasi kahit hindi ka patulan ng presidente, papatulan ka ng Department of Justice, tsaka ng NBI, pakapansinin ka at demanda ka, makakaroon ka ng problema. At huwag ka mag-isip na mag-intervene si Bongbong Marcos in case na idemanda ka na. Kasi kaya ka nagdadaldal na ganyan kasi alam mo kasi ang mga Marcos hindi pumapatol sa ganyan, pero huwag kang pakasiguro kasi may mga pag nasa posisyon na sa halimbawa, may mga ano na ang tao ilalagay niya Department of Justice. Kung ilagay niya si Gadon dyan, patay ka. Hindi manda ka ni Gadon. Wala eh. Mahina ang mga ano, paninira. So, ngayon, kinatanong mo, bakit daw di pa rin nakakulong si Imelda? Nakulong daw kahit guilty raw si Imelda sa graft and corruption, sa kasong graft, si Bincaus hindi pa rin siya nakulong. Kasi raw matanda na siya. Marami naman daw matatanda sa Pilipinas, nakakulong pa rin. Kasi yung bata talaga to, wala talaga itong alam. Pagkaalam ko kasi kung padre, pag medyo matanda ka na at nahatulan ka ng guilty, halimbawa 80 plus ka na, ipalabasin ka na ng magkaroon ng mercy ang government, ang korte, palabasin ka na. Kasi sayang ng panahon nila dyan. Tawag nila dyan mercy, grace period. Pero si Imelda, alam mo bakit si Imelda hindi nakakulong? Hindi dahil sa matanda na siya. Hindi nakulong si Imelda kasi nagpiyansa sa pagkaalam ko, and then ang kaso inappeal sa Court of Appeal. Nakaroon pa ng di pa itinakbo sa Court of Appeal, kaya hindi siya nakakulong. Kayo talaga, kayang bata na to, wag niyong pansinin to, wala to. Kamuti to. Wag yung... So kung pagkaintindi mo ng ill-gotten wealth ay nakaw na yaman, mali yan. Ang ill-gotten is illegal. Nakuha mong yaman sa illegal na paraan. So maraming salamat at naway pagpalain kayo ng may kapal. To God be the glory alone.